Ano ba ya? Take 3. Naubo ako. So anyway, balik po ako dun sa sinasabi ko, dun sa mga baguhan sa vlogging. Ang pagkakaiba lamang po ay sa atin, hobby ko na po kasi ang magbahagi, no, ng mga nangyayari sa akin sa pasulat na paraan, no. Dati through pictures lang ngayon ay video because of vlogging nga. So going back dun sa mga nawawalan ng pag-asa, ngayon ko kayo napipil kasi I'm turning 2 months pa lang sa vlogging. Ang dami ko na nagastos. Masaya naman ako sa ginagawa ko, kaya yun ang pagkakaiba, no? Kung ang intention mo kaagad sa vlogging ay kumita, hindi po totoo yan. Huwag po kayo maniniwala dun sa mga nagbibigay ng informasyon na how to get this in 2 days. Naku, kalukuhan yan. May mga galawang hindi patas. Ako ayokong pasukin yung mga ganyan. Kasi ang katwiran ko, ito naman na din ako. Gumagastos na rin naman ako kahit nang hindi pa ako nagbablog. At libangan ko na ang tumalak ng tumalak, no? At sumulat. Noong mga panahon na wala pa ako sa vlogging, kung mapapansin nyo, sinipagan ko talaga, no? I have 56 videos already, if I'm not mistaken. Turning 2 months pa lang ako. Pero, oo, nararamdaman ko na yung gastos. So, pag sinasabi sa akin ng akala ganito na kumikita na, no, hindi. Ang daming requirements ng YouTube. No? Napakadami po. Google ka muna, no, ng salapi to establish your channel. So, ito ang lagi kong sinasabi sa mga nag-uumpisa pa lang sa vlogging na hindi nga madali, kailangan mo talaga na it was your passion para lalo kang sipagit magpatuloy. So ako natutuwa ako dun sa mga taong nakakapanayam ko na walang dumi, no, sa isipan at hindi humihingi ng something. Hayagan po yan. Makaka-encounter po kayo ng mga tao na may mga ganon na response, no? Ako nagpapasalamat ako, I avoid that. Kung may bibigay ako, go. Pero pag wala, nako, hindi na mauulit. So, ganyan, 7 views ang inakyat. Diyos ko, wala yung points. Sa totoo lang, di ba? Tapos maghihingi ng something. So, aral po ito. Kaya ako sinasabi sa inyo kasi baka ma-discourage kayo sa vlogging kapag may mga na-encounter kayo na mga ganong ini-interview. Ang Madam UK channel is practicality eh. So, yung mga hakbangin mo sa buhay na kumikilos ka lang base sa kakayahan mo. Ngayon, kung ang goal mo ay mabilisan at may involved na pera, ayoko niyan. Magiging taliwas na yan sa advokasya ng Madam UK channel at bukod dyan, hindi na magiging sincere ang mga sinasabi mo doon sa nilalaman ng mga impormasyon na binibigay mo. Ako talaga, sinabi ko na to, nasimulan ko na, ipagpapatuloy ko. Ito po ang daan na tinataha ko dahil during my free time kapag umaga, bago pumunta ng palengke, Saturday, Sunday, inuobliga ako sarili ko mag-exercise. Ayoko nang nakatunganga. At saka yung tsikahan ng tsikahan na walang wawa. So ako, mas gusto ko to, nagbablog. Kayo ang kachika ko. Tapos bakit ko pa gusto to? No? Sa mundo pala ng vlogging, inuobliga ka mag-live. Nag-aaral pa po ako mag-live. No? Ako gusto ko kasi talaga with title. Pagdating po sa panulat, sa paglalarawan, yan po ang isa sa nakita ko na dapat may taglay din ang isang vlogger. Yung mga ganito hindi naging mahirap po sa akin dahil media po ang dati kong mundo, no? Natutuwa ako na ang vlogging ay nagbukas sa maraming pintuan na hindi kinikilala ng network, no? Ang mga vloggers ngayon na hindi napipick up yung storya, no, ng mga network ay napipick up po namin, no? At maaaring minamaliit ka yung channel mo ng iba, pero wala po yang dating sa akin. Ang katwiran ko, hanggang may 1, 2 nanonood sa akin na hindi ko ipinilit, na hindi ko iningi, no?
ay victory na po yan sa akin. Yung mga ganyan po, yung nasasalubong mo mga aso. Tapos parang hindi kontrolado. Nabubisit po ako sa ganyan. Kasi baka makakagat, diba? Diba? Baka makakagat. Hindi kontrolado nung humahawak. Tapos magiging abala pa sa'yo. Kapag, hindi ka naman nila kayang ipagamot. No? Kaya yung may mga aso na ganyan, tapos hindi kontrolado, nakakapeste. Kasi di ba, sorry na lang yan pag naabala ka. Oo, at saka Diyos ko, isa pa nakikita ko na hindi na pagtutuunan, yung hulihin dapat yan eh. Yung mga nagpapatai sa daan. Oo. Alam mo, wag nating